Praise, 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 okay? Sige po, magsiayos na po tayong lahat. Tayo po ay dadako sa ating pananambahan, kaya pumarito na po ang lahat. Okay. Sige po. Babasahin ko lang po sa Ephesians chapter 1, verse 3. Let us give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, for in our union with Christ, He has blessed us by giving us every spiritual blessing in the heavenly world. So for, even before the world was made, God had already chosen us to be His through our union with Christ, so that we would be holy and without fault before Him. So, let's stand up and mag-pray na po tayo para sa paghanda po sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. Purihin ka, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo, aming Ama, sa iyo pong kaloob sa amin ng mga spiritual blessings, Lord, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo, sa pakikipag-isa po namin sa aming Panginoong Jesus. Salamat po, O Diyos, na may ganito pong pagtitipon, na kung saan kami ay magpupuri, sasamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, kung may nakikita po kayong karumihan sa amin, Lord, pakilinis po kami ng iyong banal na dugo, sa aming kaisipan, sa aming pananalita, sa aming mga gawa. Tunay, Panginoon, na pinagsisisihan po namin ang mga kasalanang ito. Lord, kung meron mang mga sama ng loob, pakipawi po ito, Lord. At tunay po, ito ay aming iwinawaksi. Kung may mga galit, Panginoon, tampuhan, sa pangalan mo, ay tunay, Panginoon, na pinaalis po namin ito ngayon. At ito'y papalitan mo, Panginoon, ng Espiritu, Panginoon, ng pagpapasalamat, pagpupuri, pagsamba sa iyo, dakilang Diyos. Kaya, Panginoon, sinasaway din namin anumang gawa ng kaaway, distraction, Panginoon, kahit kami nagpupuri, mga bulong niya, mga galaw niya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, hindi ka mananaig. Tunay nga na kami ay pinili na ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Binayaran niya na ang aming mga kasalanan. At kami ligtas. At kami magpapasalamat. At kami magpupuri, sasamba sa dakilang Ama. Sa dakilang Diyos na kataas-taasan. Banal-banal ang aming Diyos. Purihin, dakilain ka, aming Diyos, sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo at sa patnubay po ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hello, mic check, 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 check one. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoong Diyos? Amen. Alright. Bago po tayo magsimula, isang magalak na pagbati po muna sa ating po mga tatay. Happy Father's Day po sa inyo. Happy Father's Day. Palakpakan po natin ng ating mga ama, ng ating kongregasyon. Hallelujah. At tayo naman ay tumunguna sa pagpupuri sa ating Ama sa langit. Amen? Sabi sa awit 34 verse 3, O dakilain ninyo ang Panginoon na kasama ko at tayo'y magtulungan sa pagtaas ng kanyang pangalan. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. O Banal na Espiritu Santo, dalangin namin sa ang inyong pong pagsama ng aming pong maranasan ng kapangyarihan mo, ang kapangyarihan ng aming Ama. Hallelujah.
Espiritu Santo, halina aming dalangin. Lakas mo at kapangyarihan, halina kami puspusin. Halina, halina, Espiritu Santo, halina aming dalangin. Lakas mo at kapangyarihan, halina kami puspusin. Halina't sumamba, magpuri sa bahay ng ating Ama. Come on. Kasama ka, saya'y umaapaw dahil kapiling na. Patay katulad ko, sa'yo'y sumasamba. Sa'yo, Panginoon, ako'y magsasaya. Halina't magsaya sa bahay ng Ama. Doon punong-puno ng buhay at sigla. Huwag nang isipin, sasabihin ng iba. Di na mapipigil, ako'y magsasaya. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig mo ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Kung ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay, purihin mo ang Diyos! Hallelujah! Tuwa ang nadarama sa tuwing kasama ka. Saya'y umaapaw dahil kapiling na. Patay katulad ko, sa'yo'y sumasamba. Sa'yo, Panginoon, ako'y magsasaya. Halina't magsaya sa bahay ng Ama. Do'y puno-puno ng buhay at sigla. Huwag nang isipin, sasabihin ng iba. Di na mapipigil, papuri sa Kanya. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Magsasaya,
magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Hallelujah! Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Halina't purihin natin ang Diyos. Itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Halina At magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod, luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Sa Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isisigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Halina! At magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod, luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isisigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, at mapabilang sa kanyang kaharian. Mapabilang sa kanyang kaharian. Sapagkat siya ang ilaw ng ating bayan, ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos na nagligtas, ang walang hanggan Panginoon. Halina! At magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi, ipag-iwan ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Sisigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko, nang magpabilang sa kanyang kaharian. Magpabilang sa kanyang kaharian. Siya ang ilaw
papuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay lumawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod sa daigdigan ang mga langit at lupa. Sa Jesus na ipapahayag, siya ang Diyos na dakila. Lahat ng dako, Makinig ang mga ninala, kay Jesus tayo ay sumuko, na mapabilang sa kanyang kaharian. Magpabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Mapabilang sa kanyang kaharian. At lahat ng pinaghaharian ng Diyos sa lugar na to, sumigaw ng malakas namin. Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoong Diyos, palakpakan natin siya. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo. At tunay nga, na kung uunahin namin na kami ay pagharian mo, unahin namin ang iyong kaharian, ang lahat ng bagay ay susunod na lamang. Lahat ng aming mga pangangailangan, kagalingan, katagumpayan sa buhay na to, sa trabaho, sa pag-aaral, sa aming pamilya, lahat ng ito ay susunod na lamang. Sapagkat ikaw ay Diyos, ikaw ay sapat na at higit pa, at sa buhay namin, hindi ka nagkulang. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy nating purihin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ay kasama, panatag na. Ikaw lang ay sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, hindi ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi mo aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang,
katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Noong dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Hinibig mo paman. Kahit kailan hindi ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Hinibig mo noon pa man. Hinibig mo noon pa man. Hinibig mo ay sarap isipin na inibig tayo ng Diyos. Sino tayo? Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Isang masagamang palakpakan para sa ating Panginoong Diyos, na sa atin ay umiibig ng tapat, di nagsasawang tayo ay mahalin. Hallelujah! Napakabuti mo, Diyos. Walang hanggan ang iyong kabutihan. Sukatin man ang langit at lupa, hindi nito kayang tumbasan ang pag-ibig mo. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, nagawa mong ibigay ang iyong bugtong na anak upang balang araw sa kalangitan makasama ka namin. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Taas natin ang ating mga kamay. Bawang kabutihan ang nais mo, ibigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, ang katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamahal, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman.
kalooban mo. Naglalarawan ng dakilang pag-ibig ko. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan mo at pagpagkailanman. Ikaw ang simulan at katapusan. Hindi ka nagmamalayo, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ng kabutihan mo at magpakailanman. Ikaw ang simulan at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y Diyos ng kabutihan mo ay mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y Diyos ng kabutihan mo, magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman.
Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, at meron kaming mabuting Diyos. Tunay nga na wala po kami rito. Hindi po kami makakatayo sa aming mga paa kung walang Ama na gumagabay sa amin. Walang Ama na tumutulong sa amin upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na aming hinaharap sa araw-araw. Salamat, Panginoon. At meron kaming mabuting Amang katulad mo. Hallelujah. O Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka magmamail, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Sa uling pagkakataon, O Diyos, O Diyos ng kabutihan mo, magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Yes, Lord. Kaibutin mo, Panginoon. Kaibutin mo. Kaibutin mo. Kaibutin mo, Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa bawat awitin na nilalagay niyo po sa aming mga puso. Kung maaari lang, hindi na namin itong itigil, aming pagsamba at pagpapuri sa inyo, sapagkat ang kabutihan mo ay magpakailanman. Kaya kami po ay na-excite na dumating ang araw na araw-araw po namin kayong sasambahin sa kalangitan. Amen? Hallelujah. Ito po ang aming sama dalangin in Jesus' name. We pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Tayo po ay patuloy na sumamba, magpuri, itaas ang pangalan ng Ama habang ating pong kinakamayan, kinakamusta ang ating mga kapatid. Let's share the love of the Lord sa bawat isa. Hallelujah. Oh! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Tuwa ang nadarama sa tuwing kasama ka. Saya'y umaabaw dahil kapiling ka. Bata'y katulad mo, sa'yo'y sumasamba. Sa'yo, Panginoon, ako'y magsasaya. Halina, magsaya sa bahay ng Ama. Ito'y punong-puno ng buhay at sigla. Huwag nang isipin, sasabihin ng iba. Hindi na mapipigil, papuri sa Kanya. Magsasaya, sasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na.
Hallelujah! Bitin ng pagpupuri. Biglang inending yung drums. Pero ganun pa man, amen, ganun pa man, purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Sino po yung masaya? Sige po, dapat makita yan sa ating mga mukha. Amen? Yan, sa mga tatay, Happy Father's Day po. Okay. Ngayon naman po, isa pong bahagi sa ating pagsamba ang pagpapatotoo sa kanyang kabutihan. At sino po yung mauunang magpatotoo sa kabutihan ng ating Diyos? Amen? At alam niyo po ba kapag tayo ay nagpapatotoo sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus, alam niyo po bang binabagsak natin ang gawa ng kaaway? Alam niyo po ba yan? Oh, mga kapatid, hello. Alam niyo po ba yon? Kasi bakit? Dahil nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, nakipag-isa tayo sa Kanya, tayo ay naligtas po, di ba? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya ngayon, mula sa kadiliman, inilipat tayo ng Panginoon sa kaliwanagan. So yung mga dating mga nakasanayan natin na mga masasama, iyon ay pinawi na ng ating Panginoon. Amen? Yung mga masamang ugali, mga masamang gawa ng ating laman, ay pinawi at tinanggal na ng ating Panginoon. Amen? Sino po yung magpapatotoo ngayon? Amen? Hallelujah! Sige po, si Ate Pearly Barela. Magtatawag na lang ako. Sa kabutihan ng Diyos, ayan, magpapatotoo si Ate Pearly kasi birthday niya nung nakaraang Biyernes. Nag-guide po ako sa mga kapatiran eh. Sige, magpapasalamat na rin po ako sa Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi di na po ako mahiya sabihin ng edad ko. Dumating sa buhay ko na wala akong maintenance. Salamat sa Panginoon, normal yung blood sugar ko, yung health ko. Umabot po ako ng 60 noong June 13. Salamat sa Panginoon kasi alam niyo mga kapatid, hindi naman lingid sa atin ngayon yung health talaga natin na marami tayong iniinom. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi although na mayroon akong pangarap, mayroon akong hinihingi, pero hindi naman natupad yun. Pero ang sabi ko, Lord, kahit hindi nangyari, salamat dahil malusog ang katawan ko, at nakakakilos, nakakapagsalita. At alam ko na gagamitin pa rin ako ng Panginoon pagdating ng araw. Nahinto ako sa ministry pero hindi po ako huminto na magpuri palagi sa Panginoon araw-araw ng buhay ko. Siya ang kalakasan ko. Dumanating ang problema, kawalan man, pigate, pero ang kakampi ko ang Panginoon. Magpupuri lang ako sa Panginoon, siya ang aking kalakasan. Pinapawi ng Panginoon yung lungkot ng puso ko, yung hinagpis, at salamat dahil tinuturuan ako ng Panginoon na magpigil na sa sarili ko. Yun ang pinupuri ko sa Panginoon dahil sa buhay ko ngayon, alam ko meron pang gagawin ng Panginoon dahil malakas ang binigay pa sa akin sa edad kong 60. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Happy birthday po, belated. Junior. Okay, senior na pala. Sino pa po ang magpapatotoo? Ayan, si Ate Baby. Palakpakan natin ng Diyos. Dinadakil at sinasambat pinupuri po natin ang ating Panginoon. Marami pong salamat. Papalad tayo, nakaka-attend tayo ng pagtitipong banal. Salamat kay binibigay niya kalakasan sa atin. Yung kalusugan natin. Ngayon, ang yaman ng tao ngayon, yung kalusugan. Hindi na yung material. Kung may material ka, kung may sakit ka, wala rin kwenta. Yan po talaga. Itong nagdaan sa amin talaga, grabe rin. Kami kasi bakasyon. Bakasyon po kami mag-asawa. Pero masaya kaming dalawa. Kahit bakasyon po kami kasi
Pinoprovide naman niya yung pangailangan namin, pang araw-araw, nakakaraos kami. Masaya po kami. At lalo na yung pinakatiwala niya sa amin gabi-gabi na talagang hindi lahat pinagkakatiwalaan ng ganyang gawain sa pamilya na fellowship namin magpamilya na mas pinalalalim pa niya ng pinalalalim. Yung po ang tunay na kayamanan na imbak sa atin, yung salita ng Diyos. Aba, dumating ang kaaway, pero hindi siya nagtagumpay. Dahil lahat po'y present. Isa lang hindi nakapresent sa anak ko dahil meron po siya. Pero, umalis po ako, okay na yung aking babae. Talaga naman, hanggang sa yung aking alaga, aba, hindi ka magtatagumpay. Lahat kami maaatin ng pagtitipon ng banal. Kaya thank you kay Lord. Dinaan kami talaga sa bakasyon kami. Magtataka ka, paano ka nakakaraos, ano? Pero biyaya ng Panginoon yun. May dumaan sa akin. Hindi ako dumaing. Isa lang dinaingan ko, ang Panginoong Jesucristo. At nagpa-pray ako kay Pastor Nap. Kasi kahit meron akong diferensya, tuloy ang lakad. Dahil pinag ko sinasabi sa kanya, tulungan mo kami ng buong puso at kaluluwa sumampalataya at magtiwala. Wala kaming aasahan kundi ikaw lang dahil pinanghawakan ko yung salita niya sa Jeremiah 17:7. Mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Sa kanya lang po talaga ako umaasa. Ay, tuloy-tuloy pa rin. Hindi ako dumaing kasi matataranta sigurado ang aking mag-aama. Pahihintuin ako sa paglakad ko. Pag ako lumakad, nandun yung kalakasan ko, kagalakan ko. Lakad na lakad kahit umuulan, lalakad kami ni Chona. Pero sa biyaya niya, thank you kay Lord. Lumagpas din po. Pero kahapon, marami siyang ginawa, pero hindi siya nagtagumpay. Sa pangalan ni Jesus. Bakit? Pero hindi ko po inihiling. Tulungan mo kami na buong puso't kaluluwa kami sumampalataya at magtiwala. Panindigan namin ang pag-ibig namin sa iyo. Huwag mo kaming ahayaan mapalayo sa tabi mo. Pero hindi ko po hinihiling. Kaya thank you kay Lord. Tsaka pinagpe-pray ko rin na ang lahat po nakapatiran ko, bawat pamilya, aaten ng pagtitipong banal. May narinig ako kanina, kwento ng mga anak ko, talagang napakabuti ng Panginoon Diyos. Talagang uubusin ang bawat pamilya bago muling bumalik ang Panginoon Kristo. Kaya thank you kay Lord. Sa Diyos po ang papuri. So purihin ng Panginoon, lagi po tayong nilalagay ng Panginoon sa parada ng tagumpay. Kung meron mang nakakaranas dito na talaga yung sinabi ni Ate Baby, bakasyon, may ibig sabihin po siya sa bakasyon na yon. No po. Kaya tunay nga na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ano man yung kalagayan natin sa buhay. Amen? Kaya lagi nating purihin, lagi nating pasalamatan ng Diyos sa araw-araw o sa bawat minuto ng ating buhay dahil buhay tayo, malakas, o kung meron mang nararamdaman dyan at merong mga panghihina, humingi lang tayo sa Panginoon ng kalakasan at sa may mga karamdaman, kagalingan po. Amen? Sino pa po? Sige po, sino pa po yung magpapatotoo? May nagtataas po dyan ng kamay. O sige. Okay. Si Ate Oni. O sige, Ate Oni. Sorry po. Medyo hindi ko po kayo makita dyan. Ngayon nakita ko na po. Si Ate Oni. Palakpakan natin ng Panginoong Jesus. Kaya may alalay pa. Senior din. Amen. Ay, si ate. Puri ng Panginoon. Ako po'y lubos talaga nagkapasalamat sa Panginoon sa araw-araw ng buhay natin. Amen, no? So, ako kahapon natutuwa ako kasi nga, talaga yun naman prayer ko sa Lord yung gamitin tayo everyday sa mga paraan na gusto niya. So, kahapon po talagang dami ko baga naglaba ka, naglinis, nagpaligo ng aso, parang dami-dami. Ang daming ginawa, pero puri ng Panginoon. Dahil yung prayer ko, talaga inano pa rin ng Panginoon. Kasi mayroon pong nagpunta doon sa looban namin na nanghihingi ng mga gamit, damit. Kasi sila pala yung mga nasunugan doon sa Almansa. Sabi, pahingi nga po ng mga damit. So narinig ko, sabi ko, mga damit. Kasi pala iniisip ko pa naman, hiniwalay ko yung mga, yung mga damit para sa kapatiran, tsaka yung mga gamit na pwede mo ibigay sa kahit kanino.
So purihin po ang Panginoon dahil 5 po yung mga nanay na, mga senior na. Talaga natuwa ako. Dahil nung pagtingin ko doon sa ano, sabi ko, ay, nanghihingi ng mga damit. Hindi pa naman ako ready kasi syempre magkakalkal ka pa eh. So nakakatuwa kasi nga, pagbaba ko, sabi ko, ay mga damit po, oh, parang umu-order. Sabi niya, baka may sapatos. Ako, sapatos? Okay. Baka may bag. Ay, bag. Parang ganon. Ano sa'yo? Baka may mga kardero. Kardero. Yung mga ganon. Unan. So sabi ko, parang order po kayo ha. Sabi niya, pengi naman. Tinatuwa ako. Talaga lahat niya binaba ko. So ang nakakatuwa, dinala ko yung ano, sabi ni husband, ano yan? Sabi ko, bababa ko kasi mga nanghihingi. At kumuha ako ng mga tracts. Talagang puri ng Panginoon. Yung 5 na yon, inuna ko muna talaga, sabi ko, madaling ibigay ng Panginoon lahat yan. Pero ang Lord muna. Ay, nakakatuwa. Ay, sige, talaga naman po nakinig sila, umupo sila. Sabi ko, salamat kasi hindi lang, kasi ang bagay, pwede mong ibigay, mabilis eh. Nung sinabi ko, tanggapin niyo muna ang Panginoon kasi ang Lord naman po provide niyan. Ay, oo, sige, makikinig po kami. Kakatuwa, sabi ko, Lord, pag sinabi mo sa Panginoon na paggamit ka everyday, sa mga mahimalang paraan gagamitin ka. Sila na yung pupunta. Talaga naman sabi ko, hindi na ako, pagod na ako, gusto ko magbisita. May mga hindi na ako nag-Bible, dapat Bible study pa, ganon. Kasi Bible study talaga kami pag Saturday. So, hindi talaga ako napagod. Pero sa 5 na yon, tuwan-tuwa ako tumanggap. Siya, tuwan-tuwa ka mo, sabi ang ganon. Ay, talaga, gusto ko si Lord. Kaya salamat sa Panginoon dahil talaga kailangan gamitin tayo ng Panginoon araw-araw. No? Sige, kaya sa Diyos lagi ang kapuri at karangalan. Yun na pala si Pastor. Purihin ang Panginoon. Kaya lumakas na po. Kailangan lang i-click. Salamat sa Diyos dahil ang Diyos natin ay punong-puno ng kabutihan. Kaya tayo ay extension ng kabutihan ng ating Panginoon sa mga nangangailangan, katulad po ng mga nasunugan na yan. Kaya salamat sa Diyos sa buhay ng ating kapatid si Ate Oni na handang magpagamit sa ating Diyos. Amen? Kung sino yung talagang gusto at talagang willing na tayo ay laging handa na gamitin ng ating Diyos, ay araw-araw sa buhay natin, gagamitin niya tayo. Amen? Last na lang po ba, Pastor Non? Okay, wala na. Sige po, tayo ay maghanda sa pakikinig ng salita ng Diyos upang ang ating espiritu kaluluwa ay maging malakas, malusog. Tinatawagan ko na po ang ating pastor, si Pastor Nonon Casimiro Jr. Palakpakan natin ng Diyos sa buhay po ng ating pastor. Amen. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At muli po ako'y bumabati na Happy Father's Day sa mga tatay. Sino po ba mga tatay dito? Taas sa kamay. Ayan. Pati lolo na rin. Ayan. So, isang mapagpalang araw ng mga tatay, no? sa inyo pong lahat. Ngayong hapon po ay ako muna po ang napakiusapan ni Pastor Nap na mag-share dahil nakalungkot man ho, medyo may sakit po si Pastor ngayon. Medyo sa bandang abdomen daw po niya medyo masakit. Abdomen sa medyo bandang tiyan. At pag-pray natin siya, no? Sama natin sa prayer. So, tayo po ba'y handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka o aming Panginoon. Purihin ka o Diyos. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po muli na sa iyong biyaya kami po ay dinala niyo po sa iyong banal na gawain upang patuloy po naming maitaas ang iyong pangalan. Patuloy po kaming mapalakas ng inyong pong salita, ng iyong presensya at maging Lord yung mga patotoo ng aming mga kapatid. At salamat po Ama dahil ito rin po yung pagkakataon para aming po maka-fellowship ang aming mga kapatid. At alam po namin Ama na sa kalagitnaan namin ay nariyan kayo Panginoon. O Ama, sa sandali pong ito, patuloy ko pong itinatas sa inyo ang iyong lingkod, si Pastor Nap. At kayo po, Ama, patuloy na mag-unat ang iyong kamay sa Kanya
at magpagaling sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Lord, isinasawata po namin anumang sakit na kanyang naramdaman sa kanyang tiyan, Lord, sa bandang abdomen niya, Ama. At kayo po, Panginoon, ng maging sa iba pang bahagi, Panginoon, ng kanyang katawan na meron pong sakit sa mga sandali ito. Inutusan namin, Panginoon, ang mga sakit na yan na lumayas sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. At kayo po, Ama, ang tunay, Panginoon, na magkaloob ng himala ng kagalingan sa Kanya. Lord, dalangin po namin na huwag niyo pong pabayaan po ang inyong lingkod. Kayo po, Ama, ang patuloy na sumama, patuloy na magpalakas, patuloy, Panginoon, na magbigay ng kaaliwan at kapayapaan sa Kanya, Panginoon. O aming Ama, patuloy kami nagtitiwala sa pangako ninyo. At sa sandali rin pong ito, Panginoon, kung sino man din po sa amin na may mga karamdaman, may mga pangailangan, kayo po, Ama, ang tumugon at kayo po magpagaling sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. At muli po, Ama, akin pong pinagkakatiwala sa inyo ang paghahayag po na yung salita na kayo po ang tunay na mangusap sa bawat isa. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na magpaunawa ng mga salita ninyo na aming mapapakinggan, Panginoon. Salamat po, Ama, at tulong niyo po na kailangan po ang aming makita at kailangan po ang aming mapakinggan. At itago niyo po ang iyong lingkod sa likuran ng iyong kalulatian. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen, 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 Amen. Praise the Lord. Puri na pangalan ng Panginoon. Sige po, maaari po kayong makaupo at puri na pangalan ng Panginoon na nandito po tayo uli, ano? So, nais ko po na ipagpatuloy yung binahagi ko po sa inyo patungkol po sa ating paksa na knowing God, na yung ating patuloy na pagkakilala sa ating Diyos. At medyo kanina nga, nire-review ko kung ano yung huling naibahagi ko sa inyo kasi nisip ko kung ang i-share ko yung kaninang umaga na medyo advanced po yung naibabahagi ko na o kaya yung katuloy na lang, no? Katuloy na lang nung share ko sa inyo noon. So, yan. Actually, inaalala ko yung huling share ko sa inyo. Pero palagay ko, ito na lang po ang aking ibabahagi ngayong hapon. No? Dahil pinag-aaralan po natin yung iba't ibang katangian ng ating Diyos, na yung attributes ng ating Panginoon, nabahagi ko na ba sa inyo, mga kapatid? Meron na ba akong nasimulang ibahagi sa inyo? No? Yung mga katangian ng ating Panginoon sa mga panghapon ng kapatiran. Meron na ba? O wala pa. I think ang huling naibahagi ko sa inyo, yung kung paano pinapahayag ng Panginoon sarili niya sa atin. No? Kung paano niya pinapakilala ang ating Panginoon ang kanyang sarili sa atin. Well, na-share ko na sa inyo yon. Pero sinimulan ko pong ibahagi yung tungkol sa mga attributes o yung mga katangian ng ating Panginoon. So, hindi ko lang alam kung yan. Okay, so eto na nga yun. So, ating pong buksan ang ating mga Biblia muli sa Jeremiah chapter 9, verse 24. Jeremiah chapter 9, sa verse 24. Ito po binasa na natin dati. Okay, babasahin ko po, no? Sabi rito, kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Okay, so ito po ay medyo review, ano? So, nakita natin na kung meron daw po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos, ay ano? Yung siya ay ating nakikilala. No? Sabi rito, pwede lang natin pagmalaki ay ang pagkakilala at ang pagkaunawa sa Kanya. So para lalo natin siyang makilala,
I think naibahagi ko na po sa inyo, merong mga pamamaraan na ginawa ang Panginoon para makilala natin siya. No? Una nga, nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang, yung nakikita natin sa paligid natin, yung kanyang okay, yung kanyang nilikha. Na-review lang ito, yung kanyang nilikha. At pangalawa, nakita natin na ang Diyos ay makikilala natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? No? At pangatlo, makikilala natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At pang-apat, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Panginoon. So, gusto ko lang po ngayong hapon na ating pag-aralan yung tinatawag na mga attributes o yung mga katangian ng ating Diyos. Ano ba yung mga attributes ng ating Panginoon? Sige, yan na natin. Tuloy natin. Yan. Actually, yung mga attribute ng ating Panginoon, yan yung mga bagay na totoo sa ating Diyos. Ito yung mga bagay na pinahayag ng Panginoon na patungkol sa kung sino siya. So, ito yung mga iba't ibang katangian ng ating Panginoon. At yung mga katangiang yan ay pwede nating hatiin sa dalawang kategorya. Okay? Ano yung dalawang kategorya na yan? Una, meron yung tinatawag na mga natural attributes ng ating Diyos. Okay, ito mga natural attributes na to, ito yung mga katangian ng Diyos na nagsasalarawan kung sino siya. At ang iba, ang tawag nila dito sa mga katangiang ito ay incommunicable. Ibig sabihin, ito ay mga katangian na tanging ang Diyos lang ang nagtataglay. Okay? Ibig sabihin, wala tayong ganong katangian. No? Wala tayong ganong katangian. Mamaya titingnan natin yung ilang mga bagay na yan. Okay? So, actually, ang pangalawa, yung tinatawag na moral attributes ng Panginoon. Ito yung mga katangian ng Diyos na pwedeng nating taglayin. Siguro, bigyan ko lang kayo ng halimbawa nito. Ano ba yung magbigay nga kayo ng katangian ng Panginoon na tanging siya lamang ang merong ganong katangian. Halimbawa, ang ating Diyos ay ang Diyos ay, meron yung mga tinatawag na mga omni-qualities. No? Ano yun? Yan yung omnipresent, omniscient, omnipotent. Yan yung mga natural, halimbawa ng mga natural attributes ng Panginoon. Dahil hindi tayo pwedeng maging omnipresent. No? Wala sa atin ditong nasa lahat tayo ng lugar. Dahil tayo ay mga limitadong mga nilalang lang ni Lord, nasa isang lugar lang tayo. Okay, so yun, halimbawa yun. Pero, may mga katangian ng Panginoon, yung tinatawag ng mga moral attributes, na pwede rin nating maging katangian. Halimbawa, sinabi kanina sinagsabi ng banal. No? So, ang ating Diyos ay banal, pero tayo ay pwede rin maging banal. Parang di ata kayo niniwala sa akin. Okay. Paano kasi may mga katangian na pwede rin nating mataglay yun. Pero hindi kasing katulad ng katangian ng Diyos. Di ba, sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo dahil ako ay banal. Okay? So, isa yun sa mga moral attribute. Ang Diyos ay banal, pero pwede rin tayo maging banal. Okay? Anyway, pag-aaralan po natin yan. So, yan yung mga katangian ng Panginoon na makikita natin sa relasyon niya sa iba. O yung mga aspeto ng kanyang karakter na nakikita sa kanyang salita at gawa. Okay? So, siguro ngayong hapon, sige, tuloy natin. Ngayong hapon, gusto ko na simulan natin pag-aralan yung kanyang mga natural attributes. Hindi ko pa po ito naibahagi sa inyo, mga kapatid, ano? Di pa? Okay. So, tingnan natin yung mga
ilang natural attribute ng ating Panginoon. At actually, ito ay makikita natin sa isang awit, sa isang psalm sa Old Testament. At yan po yung Psalm 139. Okay? Yan. So, ang una nating titingnan ay yung katangian ng Diyos na siya ay nakaaalam ng lahat ng bagay. God is omniscient. O kaya yung kanyang omniscience. Alam niya ang lahat ng bagay. So, ang titingnan po natin ay yung awit 139. Pakipusan niyo po ang iyong mga Biblia sa awit 139. Okay? Okay, sabi po rito, ang sumulat nito ay si Haring David. Okay, sabi niya rito, sa verse 1, ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Okay, medyo familiar ba? No? Di ba? Puso ko'y iyong sinisiyasat, ang buhay ko'y iyong alam. Hanggang doon na lang, mga kapatid, dahil papahaba tayo. Pagkakantayin natin ang buong kanta na yan. Palagay ko dito kinuha yon, yung awit na yon, yung salamat, Panginoon, kilala mo ako. Okay? So dito kinuha yon. At dito sa awit na to, makikita natin na napakaraming bagay tungkol sa atin na alam ng Diyos. Ano-ano yung mga bagay na yan? Una, sabi sa verse 2, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ako ay malayo, batid mo ang aking isip. So, God knows what you think. Kahit ngayon, alam ng Diyos kung ano nasa isip mo ngayon. Amen? No? Alam ni Lord kung ang iniisip mo ngayon ay saan ka gagala mamaya pagkatapos nito. Yeah? O kaya alam ni Lord kung medyo iniisip mo, ano kaya medyo umidlip muna ako ngayon. Okay. So, alam ni Lord yan lahat ng iniisip natin. Wala tayong may tatago sa Kanya. Okay? God knows what you think. Pangalawa, sa verse 3, ako yung nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Okay. Actually, sa English, sabi rito, you discern my going out and my lying down. Ibig sabihin, nakikita ni Lord kung pag tayo ay lalabas, halimbawa, ng tahanan natin, nakikita niya kung saan tayo pupunta. No? At nakikita niya kung tayo ay nasa bahay lang. So, ibig sabihin, alam ng Diyos kung saan din tayo pumupunta. And hindi natin pwede mailihim kay Lord John. Amen, mga kapatid? No? So, alam ni Lord na pagkatapos nito ay pupunta kayo sa SM. Di ba? Manonood kayo. Okay. Alam ni Lord kung saan tayo, basta alam ni Lord kung saan tayo pumupunta. Hindi yan lingid sa Kanya. Pangatlo, sabi sa verse 4, di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo na lahat yon. Lahat ay di malilihim. God knows what we say. Alam niya kayong ating sinasabi. Actually, bago pa natin sabihin, alam na ni Lord. No? Alam niyo, minsan nakamamangha din ng Panginoon eh. Yung naranasan na ba yung hindi niyo pa naman talaga nasasabi kay Lord, no, yung naihahayag yung pangailangan mo. Tapos biglang dumating na kaagad. Amen? No? Alam ni Lord yung kaya nga sabi sa Biblia, no, hindi mo pa hinihingi, no,
binibigay na niya. No? Hindi mo pa sinasabi, alam niya na yon. Alam niya kasi yung sinasabi natin at kahit yung sasabihin pa lang natin. Kaya siguro minsan, pag alam ni Lord na meron tayong hindi magandang sasabihin, no? Nandun na kaagad yung nagpapaalala siya sa atin. No? Huwag mo, medyo pigilan mo sarili mo, di ba? No? Kasi alam niya talaga kahit yung ating masasabihin. Okay? Sa verse 5, ito maganda. Ika'y laging kapiling ko, katabi mo oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Dito meron sinabi na you hem me in behind and before. You have laid your hand upon me. Actually, yung ibig sabihin dito na you hem me in behind and before, yung para daw itong isang lungsod na binabantayan, iniingatan. So, ibig sabihin, alam ng Panginoon kung ano yung kailangan mo at kailangan ko. Alam niya yon. No? Kahit ngayon, alam niya kung ano yung kailangan mo. Alam niya yon. This ko kung sabihin ko eh. Pero actually, na-testimony ko to sa mga kapatiran kapon sa Morning Watch. Meron kasing kapatiran nagtanong sa akin. Sabi niya, Pastor, ba't hindi ka nagsasalamin? No? Sabi ko, matagal na akong nagsasalamin eh. No? Dati nagsasalamin ako, pero hindi na ako nagsasalamin. Pero sa totoo mga kapatid, medyo nahihirapan ako sa paningin ko. No? Nahihirapan ako. Pag malapit yung binabasa ko, hindi ko siya mabasa. Kailangan medyo ilalayo ko. No? At yung malalayo naman, hindi ko rin mabasa. Ganon. Medyo napansin ko to dahil kung naalala niyo po nung pandemic, araw-araw nagsishare ako ng devotion. No? Hindi yata kayo nanonood na nyo, mga kapatid. Dahil alam ko, iba nanonood. Pero araw-araw talaga naghahanda ako ng mensahe. At sa pag-aaral ko, sinusulat ko yung lahat ng mga nung tinuturo ko, nakasulat yon sa papel. At maliit yung sulat ko. Maliit. Magsulat ako maliit. No? So, siguro doon sa ganong ginagawa ko na halos araw-araw, medyo parang siguro napagod. Ewan ko lang, parang napagod siguro yung mata ko. Pero hindi ko naman iniisip na malaking problema yon. Pero alam nyo, sabi ng kapatiran na yon, sabi niya sa akin, inuudyo ko ako ng Panginoon na sabihin, bayaran ko yung pagpapagawa mo ng salamin. Amen? No? Kaya baka by next week, makikita niyo ako nakasalamin na ako. No? Gusto ko nga yung gano'n salamin yung medyo hindi yung sunglass. yung plain lang. So, by next week yon. Alam ni Lord ang kailangan ko. At alam niya ang kailangan mo. Amen? At ibibigay ni Lord yan. So, hindi lang natin siguradong ibibigay ni Lord yung gusto natin. Okay? Pero yung kailangan natin, ibibigay ni Lord yan. Di ba? So, asahan po natin yun dahil alam niya yung kailangan natin. At sabi sa verse 17 and 18, Tunay Yahweh, di ko kayang mataho ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin. Sasayo pa rin ako kung umaga na magising. So sabi ron, how vast are your thoughts? How precious to me are your thoughts pala. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. Ibig sabihin, napakadami yung iniisip ni Lord sa atin. Alam niyo ba na bawat sandali, tayo ay nasa isip ni Lord?
Amen, mga kapatid? No, iniisip niya tayo. Di ba? Para din tayo mga tao, di ba? Pag mayroong taong mahalaga sa atin, di ba parati nating iniisip? Di ba? Naku, kumusta na kaya yun, di ba? No? Si Lord ganun sa atin. Tayo ay parating nasa laman ng isip niya. Amen, mga kapatid? No? So, alam na alam ni Lord ang buhay natin. Now, hindi na natin babasahin yung mga ibang mga references. Gusto ko lang kasi parang daanan lang natin ito. Pero pwede niyong basahin yan. So in summary, God is all-wise. Ang Diyos ay marunong sa lahat. He is all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay. He has perfect, infinite, universal knowledge. Meron siyang perpekto, lubos at malawak na kaalaman. So, yun ang una. Pangalawa, ang ating Diyos ay nasa lahat ng lugar. Ang tawag doon ay He is omnipresent. Pero alam niyo ba mga kapatid, posible kaya na sa tayong mga tao na pwede tayong maging nasa 4 na lugar ng sabay-sabay? Pwede ba yan? Okay. Pwede. Ako, pastor, paano yun? Ano yun? Para akong yung parang magmamagic ako? Hindi. Merong isang lugar sa Amerika, ang tawag ay Four Corners Monument. Ito ay isang monumento sa isang lugar sa Amerika na kung saan yung 4 na estado, states, o kaya probinsya ng Amerika ay nagmi-meet sa isang point na yon. Okay, ang tawag doon ay Four Corners Monument. Papakita ko ngayon, yan. Okay, sa Amerika yan. Kung ikaw ay tatayo dyan sa gitna ng bilog na yan, ikaw ay nakatayo sa 4 na states ng Amerika. Okay? Ano yung 4 na states na yon? New Mexico, Arizona, Utah, and Colorado. Okay. So yung 4 na states sila doon parang nagmi-meet doon sa isang na yon. Okay? Yan. No? Merong ibang sa ibang bansa na yung bang ito ay border ng 2 bansa, di ba? So pag nakatayo ka diyan, nasa isang bansa ka at nasa isang bansa ka rin. Merong ganun no? Okay. Pero tayo mga tao ay hanggang ganyan lang. Hanggang nasa sabay-sabay tayo sa 4 na lugar. Pero ang ating Diyos, because He is omnipresent, siya ay nasa lahat ng lugar. Amen? No? Nandito siya. Nandun din siya sa ibang fellowship, sa kabilang kalye. Nandun siya sa isang fellowship sa malayo-layong lugar. Nasa lahat siya ng mga gawain sa araw na ito sa buong mundo. Amen? Because God is, ang tawag natin dyan, He is omnipresent. At makikita natin yung sinabi rito ni Haring David sa Psalm 139. Ang sabi nga, sa verse 8, kung ang langit ay puntahan ko, pihong ikaw ay naroon. Sa Siol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Okay, so kung tayo pupunta sa pinakamataas na langit, no? Nandun tayo sa kaloob-looban ng malayong universe o nilikha ni Lord. Nandun siya. No? Alam niyo ba na malawak ang universe natin? Alam niyo ba yan? No? I think na-share ko na rin yata dati yon na tayo, yung ating mundo ay nasa tinatawag na solar system. No? Naalala niyo ba yung science ninyo? Huh? Absent ba kayo nun? Okay. Yung ating solar system ay nasa isang galaxy. Anong tawag sa galaxy na yon? Wow! Alam ni Nanay Baby. Present si Nanay. Milky Way Galaxy. No?
yung Milky Way galaxy na yon, na kung saan nandun yung solar system natin, meron dong bilyong mga stars. Isang galaxy pa lang yon. No? At alam nyo, ang mga star, kung tutusin, ang mga star, hindi yan yung mga maliliit na yung nakikita natin sa gabi. Akala lang natin maliit, di ba? Di ba? Yung twinkle, twinkle, little star. How I wonder. Present din si ate dun sa, sa kinder. Okay, ang kinder siya. Alam niya yung twinkle, twinkle. Kasi kaya, madali naman yan. Ano? Yung mga star, mga kapatid, hindi yan maliit. Malaki yan, malalaki. Actually, ang ating araw, yung sun, it is considered a star. Star yun. Gano'ng kalaki ang araw? Kumuha ka ng 100 earth. Pagtabi-tabihin mo, 100 earth. Yon ang diameter ng sun. At ang sun natin, isa lang yan sa mga billions of stars in the universe. Anyway, sabi dito, kahit umakyat ka pa sa pinakamataas na langit, nandun si Lord. O kahit in between, nandun si Lord. O kahit pumunta ka sa kailaliman ng Sheol, ano ba yung Sheol? Sabi ng iba, ito din yung lugar na pinupuntahan pag tayo namatay. So, maring isang iba, sabi ng iba, ito ay hell, o kaya sabi ng mga iba, ito ay basta grave. No? So anyway, siguro ang tinutukoy dito, basta yung pinakamalalim din na lugar sa mundo. Sa pagitan nun, nandun si Lord. Sa pagitan ng pinakamataas at pinakamalalim, nandun si Lord. At hindi lang yon. Verse 9, kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, biyong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita ron upang ako ay tulungan. So kahit nandun tayo sa silangan, at tayo ay nasa kanluran, yung tinutukoy dyan na sea, sa English, nandun pa rin si Lord sa pagitan nun. Okay? So, pwede ba tayong magtago sa Panginoon? Ha? Hindi. No? So, tingnan niyo muna yung katabi ninyo. Tingnan niyo lang yung katabi ninyo. Gising pa ba sila? Gising pa? Okay. Okay. So, pero ang ibig sabihin na ang ating Diyos ay nasa lahat ng lugar, ibig sabihin nun, God is accessible to us. Kahit nasaan tayo, pwede nating malapitan ng Panginoon. Dahil wala namang lugar na kung saan wala siya. Amen, mga kapatid? So, ibig sabihin, ang Diyos natin ay malalapitan natin saan man tayo. Mahinga natin ang tulong. Madadaingan natin. Dahil God is omnipresent. Okay. So, yan yung pangalawa. Pangatlo, God is omnipotent. Omnipotent. Siya ay makapangyarihan sa lahat. At ano ba yung mga ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos? Pero bago yan, tingnan lang natin. Sabi kasi dyan, yung creation ng Panginoon, yung nilikha ng Diyos. Isang ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos. Pero dito sa Psalm 139, ang tinutukoy dito na nilikha ng Diyos na katunayan ng kanyang kapangyarihan ay walang iba kundi sino? Tayo. Tingnan niyo yung sinabi rito sa verse 13. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ako'y nakikintal. Okay?
Sabi diyan sa verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that fully well. Ibig sabihin, kung tinitingnan ni David ang sarili niya, sabi rito, talagang pinupuri ang Diyos dahil nakikita niya na talagang kamangha-mangha. At yung fearfully dito, hindi ibig sabihin yung nakakatakot. Yung paglikha sa atin ng Lord, hindi nakakatakot. Hindi yung pag nakita mo yung ibang tao, natatakot ka. Hindi. Yung fearfully dyan ay, ibig sabihin dyan, natatangi. No? Unique. No? One of a kind. Yung paglikha sa atin ng Diyos. Alam niyo, kung medyo meron din akong mga binabasa at pinapanood patungkol sa paano nga ba tayo nabuo. No? Ibig sabihin, ano ba yung sangkap ng katawan natin? Kung titingnan natin talaga mga kapatid, hahanga talaga tayo sa paglikha sa atin ng Diyos. No? Parang kasi, alam niyo ba na bawat cell ng ating katawan ay may tinatawag na DNA. No? Alam niyo ano yung DNA? No? Okay, hindi ko lang matanda kung anong ibig sabihin ng DNA. Pero yung DNA na yan yung tinatawag na genetic code. O yan yung description kung sino tayo. Okay? At sa isang cell pa lang, sa isang DNA pa lang, meron na dong bilyong-bilyong description kung sino tayo. No? Ibig doon sa DNA na yun, doon nakalagay, ang mata mo ay itim, no? Ang ilong mo ay pango, no? Kasi lahat ng mga katangian mo nandoon. Amen? No? At walang DNA na magkakapareho. No? Kaya nga nagkakaroon ng mga DNA tests, yeah? No? Para malaman kung anak nga ba ito ni ganito? Okay? So, pero ang ibig sabihin, talagang kamangha-mangha yung pagliga sa atin ng Panginoon. No? Biro mo, magmula sa isang single cell, no? Yun, nagsama yung dalawang cells ng ating magulang at bumuo na isang cell. Yung cell na yun ay dumami, no, nag-multiply hanggang maging isang sanggol. Di ba? At yung sanggol na yun ay lumaki. At yun ay walang iba kundi ikaw at ako. So kung titingnan natin mga kapatid, kung yung sarili na lang natin ang titingnan natin, mapapahanga tayo sa paglikha ni Lord. Amen mga kapatid? No? O, yan yung halimbawa ng DNA. So, meron akong nilagay dyan mga katibayan ng kapangyarihan ng Diyos. Una, yung nilikha niya. Pangalawa, yung pagpapanatili niya sa nilikha niya. No? Isipin nyo na lang, yung mga stars, yung mga planets, hindi nagkakabanggaan yan. Di ba? No, yung sa solar system natin, yung bawat planeta mayroong sariling orbit, no, na iniikutan. Okay? Ang ating mundo na ito, tamang-tama lang ang layo sa araw. Pag medyo lumapit lang tayo ng konti sa araw, masusunog na tayo. Kung medyo lumayo-layo tayo ng konti sa araw, magyeyelo naman tayo. No? Yung sinusustain ni Lord, yung kanyang nilikha. Yung preservation niya, yung pag-iingat niya sa kanyang nilikha. Sabi sa Hebrews 1:3, He sustains His creation. Sabi rito, the sun
is the radiance of God's glory, sustaining all things by His powerful word. Pinapanatili ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. So imagine nyo na lang, no, yung lahat ng nilikha ni Lord, kung paano yan pinapakain ng Panginoon, di ba? No? Kung paano binibigay ni Lord ang lahat ng pangailangan natin. Isang patunay ng kapangyarihan niya. Ano pa? Yung kanyang muling pagkabuhay. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Isang malinaw na kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Mabasa natin sa Romans 1:4. At syempre, masabi ko talaga makapangyarihan ng ating Diyos dahil binago niya ang buhay ng mga taong tumanggap sa Kanya. Amen? No? Sino rito ang binago ng ating Panginoon? Ang buhay niya ay binago ng ating Panginoon. Okay, sabi, sino mga nakipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya makita mo lang isang taong kung paano unti-unting binabago ng Diyos ang buhay niya, yon ay patunay ng kapangyarihan ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? Yan. So, sige, next. Tingnan natin susunod. Okay, so hindi na natin titingnan yung mga verses na yan. So, in summary, ang ating Diyos ay makapangyarihan, merong walang limitasyong kakayanan, na gawin niya ang lahat ng bagay at ang anumang bagay. Walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Amen! No? Walang bagay na mahirap para sa ating Panginoon. Siguro, isa na lang, isang katangian na lang. Okay lang ba, mga kapatid? No? Sige. Gusto ko kasi ipakita ito eh. Isa pang natural quality ni Lord. Ay, ano ba yan? alam ko na yan. Ano nakikita niyo, mga kapatid? Buhay na ba kayo ng panahong yan? Anong dekada ba yan? 70s. Okay, sabi ng iba, 80s. Hindi, nakalagay sa internet, 80s. Hindi yan 80s. Mga ano yan, mga 60s or 70s, di ba? Kasi yan yung panahon na nauso yung bell bottom. Di ba? Yung mga pantalon na ang lalapad ng baba. Di ba? Seriously, naabutan niya na yan, mga kapatid. Taas ang kamay. O, taas yun ang kamay mo. Alam ko naman naabutan niya yan. Okay. Okay. Yan yung panahon noon. Pero ngayon, ano na ang fashion ngayon? O yan, mga slim fit. No? Mga slim fit. Mga mini skirt. Di ba, kapatid? Ano pa? Alam niyo yan. Sino nakakalam niyan? Yan. Yung mga nakakalam niyan, medyo may edad na rin. Ang tawag dyan ay Walkman. Nung high school po ako, tuwang-tuwa ako, nagkaroon ako ng Walkman. Yeah? So, merong cassette tape, ilalagay mo doon. Yung headset. Okay. Yun ang mga paraan para makinig nung panahon namin. Pero ngayon, siyempre, iba na. Diba? Ayan. Cellphone na lang. Mga ganyan, ano? Diba? Pero alam mo, hindi lang ang damit ang nagbabago. Hindi lang ang kagamitan ang nagbabago. Meron pang nagbabago. Ano yon? Kilala niyo ba yan? Okay. Ako po ito. Yan, yung katabi. Pangalawa sa kaliwa, ako yan. Sino yung katabi ko? Pastor Nap. Yan. Di ba? Pastor Nap. Kamukha pa siya ng kapatid niya, si Tudor. Di ba? Hindi ko alam kung, wala kasi nakalagay kung anong edad eh. Kung anong year. Sige, pakita pa natin.
Si Pastor. Nagtuturo sa Batangas. Matagal na rin yan. No, batang-bata pa si Pastor, ano? Diba? Next. Next slide. Sa Batangas din ho yan. Matagal ng panahon. Palagay ko, Sister Cora, yata yung nakadilaw eh. Sister Cora. Bisa nakarating na rin ng Batangas yan eh. So, ayan ang itsura ni Sister Cora nung matagal-tagal na. Okay. Sige, next. Pero habang tumatagal ang panahon, wala akong makitang, wala akong time na mag-scan ng medyo bago-bago talaga eh. Pero medyo bago-bago pa rin yan. Kasi medyo namumuti na yung buhok ko dyan, di ba? Okay. So, ayan ako, si Pastor Nap, Sister Vicky. Okay? So, ano pinapakita niyan? Sabi nga, the only thing that is constant in this world is change. Ang tanging bagay sa mundong ito na patuloy o constant ay walang iba kundi pagbabago. Talagang maraming nagbabago. Pero mga kapatid, isa sa natural quality ni Lord ay hindi siya nagbabago. Amen? Amen? Yan tinatawag na immutability, that God is unchanging. Bibilisan ko na lang to dahil yung oras natin. Una, yung pangako ng Diyos, hindi nagbabago. Okay? Ang Diyos ay hindi tao, sabi sa Numbers. Hindi siya katulad ng tao para magsinungaling. Hindi siya nagbabago ng isip. No? Kung ano man sinabi niya, gagawin niya. Okay? Kung anong pinangako niya, hindi magbabago yung pangako na yon. Kaya kung sinabi ni Lord na siya ay Diyos na nagpapagaling noon, sinabi niya yun noon, hanggang ngayon nagpapagaling ang Panginoon. Amen. Amen. Although may mga Kristiyano na naniniwala na lumipas na rin yung panahon ng mga himala, pero hindi totoo yun. Sabi nila, ay wala na yung mga iba't ibang kaloob ng Espiritu. Nung nagkaroon na tayo ng Bible, tumigil na yung mga yon. Hindi. Mali lang yung pagkakaintindi nila sa 1 Corinthians 13. Meron kasing sinabi ron na when the perfection comes, yung mga gifts daw mawawala na. Yung perfection na tinutukoy doon, hindi naman yung Bible eh. Ang tinutukoy na perfection doon, si Jesus. Titigil ang lahat ng yan pag si Jesus ay dumating na. Okay? So ang pangako ng Diyos hindi nagbabago. Ang kanyang layunin hindi nagbabago. His purposes doesn't change. Yung kanyang mga plano, hindi nagbabago. Meron ang sinabi sa, okay, siguro basahin lang natin, ano? Isaiah chapter 40, verse 10. Tama ba ito? I think, sorry, chapter 46 po pala yan. Sa simula pa ay hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang bala ko'y tiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. So tingnan nyo, ang bala ko'y tiyak na mangyayari. My purpose will stand. Chapter 46 po yan, verse 10. So kung ano ang kanyang plano para sa buhay mo, kung anong pagkatawag ng Diyos para sa buhay mo, hindi niya babaguhin yan. Kahit sabihin natin, hindi ka naging tapat kay Lord o kaya hindi ka nanghina ka, no? May sinabi sa Aklat ng mga Roma na ang kanyang His gifts and His callings are irrevocable. So kung saan ka tinawag ng Panginoon, naniniwala ko, hindi babaguhin ng Diyos ang pagkatawag niya sa iyo. Kahit nagkukulang ka pa. Kahit nagkakamali ka pa. Dahil ang balak ng Diyos ay kanyang tinutupad. Ang kanyang mga kaloob, yung provision niya, hindi rin magbabago. Sabi sa Santiago 1:17,
lahat ng mabubuti at sakdal na bagay ay nanggagaling sa ating Ama. Bawat kaloob ng mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. So, ibig sabihin, ang Diyos ay parating magkakaloob ng kanyang mga pagpapala, ng kanyang biyaya sa atin. Patuloy niyang ipagkakaloob ang kailangan natin. At ang kanyang, ito maganda, yung kanyang personalidad hindi nagbabago. Amen? No? Hindi siya moody katulad natin. Yeah? Alam niyo yung moody, di ba? Yung ngayon masaya, tapos maya-maya masungit, di ba? Nagbabago yung mood, okay? Ang Diyos hindi ganoon. Kung siya ay mapagmahal, parati siya magiging mapagmahal. Amen? Kung siya ay mabait sa atin, parati siya magiging mabait sa atin. Sabi nga sa Hebrews 13:8, siya, si Jesucristo, ang noon, ngayon, at magpakailanman. Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. Forever. Okay. Tomorrow hanggang bukas lang yun eh. Diba? Okay. Kaya ang ating Diyos ay mapagkakatiwalaan. He is trustworthy, reliable, dependable. Dahil hindi siya nagbabago, parati natin siyang maasahan, mapagkakatiwalaan, at masasandalan. Amen, mga kapatid? Dahil hindi siya nagbabago. Okay, so hindi ko na rin babasahin yung mga talata na yan. Yun lang din naman ang sinasabi niyan, na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Ang ating Diyos ay hindi nagbabago at hindi pwedeng baguhin. Siya ay kung sino siya, magpasawalang hanggan. Amen? So, hanggang dyan lang muna po tayo mga kapatid. Actually, yung mga pang-umaga, medyo advanced na kami. Sinishare ko lang po sa inyo yung naibahagi ko rin sa first service para matutunan nyo rin. Okay? So, tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, maraming salamat po na talagang kayo po ay Diyos na natatangi. Walang katulad nyo, Panginoon. Kayo ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Diyos na nasa lahat ng lugar. Diyos na makapangyarihan. At Diyos na hindi nagbabago. At alam namin ito, mga katotohanan ito ay malaki ang naidudulot sa amin. Ito yung nakapagbibigay sa amin ng kapanatagan, nakapagbibigay sa amin ng kapayapaan at katiyakan. Panginoon, tulungan niyo po na lalo pa po namin kayo makilala. Sa pangalan ng aming Panginoon Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Amen.